Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Norbert. He is a bishop. Sa mundo natin ngayon, ang umiiral na pamantasan ng buhay ay ang sukatin kung gaano karami o kalaki ang makukuha natin. Nasa panahon tayo na tila ba ang pamantasan ng buhay natin ay nasusukat sa kung gaano karami ang hawak-hawak natin, ang pagmamay-ari natin, ang kayamanan natin. Kaya po ang tukso ay yung mag-accumulate tayo ng mag-accumulate, yung para lang sa atin yung magtrabaho tayo para sa ating ah, buhay at minsan o kadalasan para sa ating mga luho sa buhay. And so we measure really the success of our life on the quantity of the things that we possess in our life. Kaya po napaka laking tukso na gagawin natin ng lahat basta yung tayo lamang ay mapabuti, yung magkaroon tayo ng nais nating makuha sa buhay natin. Pero salungat po ito sa klase ng buhay na nais ng Diyos para sa atin ngayon. Kung titingnan natin ang mga pagbasa at ang santong ginugulitan natin, ang itinuturo sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagbasa at ni Saint Norbert ay ang buhay na nagbibigay. Nasukatin natin ang buhay natin, yung value ng buhay natin sa kung gaano kalaki ang naiaambag, ang naibibigay natin para sa ikakabuti ng ating kapwa-tao. Sa ating unang pagbasa ngayon from the second letter of St. Paul to Timothy, dito ipinahayag ni San Pablo kay Timoteo na ibinigay niya ang lahat para sa Diyos. Kaya at the latter part of our first reading today, sabi niya, "For I am already poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well, I have finished the race, I have kept the faith." In other words, he is telling to Timothy that he has given everything to the Lord. Binigay niya na ang lahat para sa Diyos. At ito rin yung nais na punto ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, kung saan una, He actually criticized the attitude of the scribes na who really love to go around in long robes and accept greetings in the marketplaces, seats of honor in the synagogues, and places of honor at banquets. Na sila yung nais silang ma-recognize, makilala, at to the point na they actually extort money from the poor ones, especially from the widow, the vulnerable ones. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, gumamit ng parable ang Panginoon. Ito yung may kwento na kung saan pinagmamasdan nila ang mga naghuhulog sa treasury box, at napansin ng pinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad yung mga naghuhulog from their surplus. Okay? Sa mga mula sa kanilang hindi kailangan, samantalang may balo, may widow na ibinigay ang lahat maski yung natitira o yung naiiwan sa kanya. At para sa pamantasan ng Panginoon, yung widow, yung balo ang nagbigay, ang tunay na nagbigay, sapagkat nagbigay siya mula sa kanyang kakayanan, sa kanyang lahat na kaya niyang maibigay para sa Diyos. Mga kapatid, alalahanin po natin, hindi naman tayo tinipid ng Diyos. Pero bakit kapag tayo magbibigay para sa Diyos, tinitipid natin ito? Na para pang pinagdadamutan natin ng Diyos. Kaya mahalagang paalala sa atin na ito lahat, sa atin to, na lahat ng meron tayo mula sa Diyos at wala tayong dapat karapatang ipagdamot ang mga ito sa Diyos.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Litao Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.